Okay, mga kabihero, nagpalit po tayo ng CDI. Ang problema po natin, kapag umiinit po yung makina ay namamatay ulit. So may duda po tayo na pulser or stator po yung diferensya ng ating motor. So umalis po tayo ng grahe kahapon, alas 11 ng tanghali. Dumating po tayo dito sa Taguig, alas 3 na po. Kada umiinit yung motor, namamahinga, humihinto po tayo at hihintayin natin muling lumamig bago po tayo makatuloy ng ating biyahe. Napakaulan pa naman. So kinakailangan po nating tanggalin para makakuha po tayo ng ideya o ng sample kung ano po yung aktual na hitsura ng ating stator at saka ng ating pulser, para hindi ho tayo pabalik-balik doon sa bilihan, mga kabiyahero. Ayan, so tinutulungan po ako ni Kevin para matanggal yung mga tornilyo. Mabuti na lang mayroon po siyang ilang gamit dito na hindi ho tayo gaanong mahihirapan pa, mga kabiyahero. Ay, kape mo. So medyo may katagalan na rin po itong ating motorsiklo. August 2017 ko po ito nabili. At siyempre dapat na rin po sigurong asahan na unti-unti na magkakaroon po tayo ng mararamdaman ng trouble, dahil nga po doon sa edad nitong ating motorsiklo. Isa pa, baka nasubrahan sa kalikot. Sa akin sinong na 75 sunod lang. Ha? Sunod lang. Ano? Ano? Lumalungot na ano yung tayo, mamabago. Ano? Isa may kadena, yung screw. Yung lock dun sa ano ng stator. Sa kambi lang yan. Wala ang galon. Tatagas yan. Ang daming langis niya. Dami niyan, sabi ko sa'yo, dami niyan langis eh. Bakit ang galon dyan sa ano? Kaya wala sa akin. Ayun, yung kay Kamari, ayun. Tapos putulin. Patingin. 6 din, 7. Walo yan. Ha? Walo. Dugtong na rin pala ito. Dugtong na rin siya. Mukhang magdadagdag ko ng langis. Makulit na talaga yan. Ha? Makulit na muna ng langis. Nabad yan. Otso lang yan. Ha? 8. Walang sunog. Maganda pa yung stator. Pulser lang ang sira nung iyo. Hello guys. TV pa. Uy. Pulser. Pulser yan. Hindi kasi kumakain sa tamang oras eh. Bago pa yung ano mo oh. Stator mo eh. Anong kulay nun? Sa pulser. Makikita natin yan dito. Itong iilaw. Wala. Hindi yan dilaw kasi charging ko yan dilaw.
automatic yung mga dilaw na yan, charging yan. Nakarekta sa regulator yan. Yan, dalawa lang na yan, yung green tsaka yung blue. Kaso, hindi rin nabibili yung pulser lang. Buo na. Oo, talaga bibilihin. Kung kaya mo i-test mo muna. At baka hindi yung stator ang sira. Ano para malaman ito, i-ground natin. Pero tingin ko, yung estilo na yun kahapon, Pulsar yun. Luma ba yung Pulsar? May ilang taon na yung Pulsar? Simula pa nung nagkalas-kalas yan? Simula nung bilhin ko. Ay, Cicing mahihirapan mo. So, ang tingin po natin ay maganda pa po yung kanyang stator. Ang pinagdududahan po natin ay ito. So, kailangan po tayong kumuha ng tester para testing natin kung ano po ba yung talagang diferensya bago po natin bilhin mga kabiyahero. Kasi ang ranges po nito is 800 to 1,200 mga kabiyahero. So, sinarili na lang po natin gawin para mas nakakasiguro po tayo na makakaminus po tayo ng gastos. Okay, kuha po tayo ng tester. So, ayan, nagkabit po tayo ng tester mga kabihero. So, ito po kasing coil na ito, dapat wala pong ground dito. So, kapag nagkaroon na po yan ng ground, nagkaroon ng contact, nandun po yung posibilidad na talaga pong siya ay sira na.
Okay, testingin po natin. So ayun, may reading na po siya. Ibig sabihin, nagkaroon na po siya ng ground doon sa kanya mismong pinaglalagyan. Yan, itong isang wire, testingin po natin. Yung isa, wala pa. Yung isa. Grounded na siya. Ayan. So may sunog na siya. May nasunog ng parte. Ayun oh. So no choice, magpapabili po tayo ng bago mga kabihero. So ito po yung ating pulser mga kabihero. Ayan. So hindi naman po tayo nagmamagaling, pero tayo po kumukonsulta sa iba pong content creator na may kinalaman po o may nalalaman sa pagre-repair po ng ating mga electrical parts ng ating motorsiklo. So ito po pala, ayan, ito po yung ating pulser. So kung mapapansin po ninyo, mayroon po yung parang isang metal doon sa gitna, at yan po ay magnetic. Ayan oh. Pag yan po didikitan ninyo, makikita po ninyo na yung ating pong ikinabit na ilaw ng lighter ay iilaw. Ayan oh. So hindi ho siya permis. May palo na umiilaw at may palo na hindi na po siya umiilaw. Kaya pala kapag nag-overheat na yung motor natin, o mainit na, hindi naman overheat, at uminit na po yung kanyang kinakabitan, ay nagmimintis na po yung kanyang kuryente, mga kabiyahero. Okay mga kabihero, pakalipas po ng isang oras na paghahanap, nakatagpo po si Kevin. Kaya lang parang hindi ho 100% ay tugma doon sa dati po nating nakakabit. Pero yun hong sukat mukhang pareho naman, pati yung mga tornilyuhan. So isang set na po ito kasama yung pulser. So ayan po yung pagkakaiba oh. Mas malapad po ng bahagya yung pinaglulukutan ng kanyang coil kaysa po dito sa bagong binili. So siguro hanggang dito na lang po muna tayo at ikakabit ko muna.